May panibagong pasabog daw si Senator Antonio Trillanes laban kay Vice President Jejomar Binay. Ayon sa senador, nakinabang din daw si Binay sa mga proyektong pabahay ng pamahalaan. Buwelta ng kampo ni Binay, walang hawak na ebidensya si Trillanes para patunayan ang mga aligasyon. May report si Jam Sisante. Maging housing projects ng gobyerno ay pinagkakakitaan umano ni Vice President Jejomar Binay. Ayon yan kay Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ni Trillanes, iniimbestigahan na ng mga ahensya ng gobyerno ang anyay pakikinabang ni Binay mula sa housing projects ng Pag-ibig. Si Binay ang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC na nangangasiwa sa housing agencies ng gobyerno. Impormasyon dyan ay yung mga mass housing projects ay binibigay niya sa mga favor contractors na meron ng arrangements with Pag-ibig. Bagong anomalya ito. Sa pagkakataong ito, hindi lang daw simpleng pangungumisyon ang ginagawa ni Binay. Kung magkano yung kita, di hati-hati sila. Iba kasi pag komisyon, you get the percentage which is less than half. Pero pag partnership or kung at worst, kung dami lang, you get the bulk of the profit. Hindi naman daw target ni Trillanes na imbestigahan ng isyong ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Pero kung may magbanggit daw nito sa pagdinig, hindi rin naman daw babaliwalain. Sa pahayag naman ni Joey Salgado, ang hepe ng Media Affairs ng Office of the Vice President, sinabi niya ang mismong si Trillanes ang nagsabing wala raw siyang dokumentong susuporta sa kanyang mga alegasyon. Kaya inaasahan nilang hindi magiging patas ang senador na ang pakay umano ay ilihis ang publiko sa mga kasinungalingan. Ang Pag-ibig Fund, pinabulaanan din ng alegasyon ni Trillanes. Ayon kay Pag-ibig Fund President and CEO Attorney Darlene Mariber Berabe, wala raw katotohanan ng pahayag na may pinapaboran silang contractors dahil hindi sila nag-a-award ng proyekto o nakikipagtransaksyon sa mga kontraktor. Nakakalungkot daw na sinisira ang integridad ng Pag-ibig ng walang basihan. Ang anak naman ng Vice Presidente na si Senador Nancy Binay, tinawanan lang ang pinakahuling akusasyon ni Trillanes. Inaasahan na raw niya ito, lalo't nagpahayag na si Trillanes ng kagustuhang tumakbo bilang Pangulo o Vice Presidente sa 2016 elections. Kung kaligayahan na yun, di ba? Pagbigyan. kung feeling niya, sisikat siya sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga kasinungalingan sa ibang tao. Kumbaga, pagbigyan na natin. Sa January 22, magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa umunay mga anomalya mga proyekto ng mga Binay sa Makati. Jam Sisante, GMA News.